Hello mga kapatid, magandang gabi ho sa bawat isa. God bless. Tayo ho'y nagkita alas 8 ng gabi. Salamat sa Lord sa opportunity ho na binigay sa atin. Kamusta po yung maghapon natin? Sana ho naging mabunga yung ating maghapon. Kanina pong hapon, sinamahan ko yung aking anak na tumingin ng kanyang sapatos na pwedeng gamitin sa moving up. Opo, salamat sa Lord, nakakita rin ho kami sa kanyang provision. Salamat. Kaya shout out sa mga kaparian natin sa gabing ito, especially kay Reverend Father Luan Torrefranca sa kanyang 14 na sacerdotal anniversary. Okay na, pagiging pare. Magandang gabi, Pad. Sayang di po tayo nakapunta dyan sa inyong pa-dinner. Pero salamat po sa invitation. God bless po, at ang aking panalangin bilang miyembro ng San Juan Nepomuceno ay maging bahagi po ako ng gawain ng Panginoon Diyos na in a meaningful way. Opo, salamat sa dasal, Pad. Salamat sa pagmamahal sa aking pamilya. At looking forward sa mutual na paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. Magandang gabi sa aking may bahay kay Annalyn at sa aming 2 anak. Magandang gabi kay Mama Elsie, sa lahat ng mga kapatid ko dyan sa Kainta. At siyempre sa aming bishop dito sa Diocese ng Bacolod. Magandang gabi kay Bishop Patricio Buson. Sa lahat ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, sa aming presidente, si Christian Paul Gailan, at lahat ng mga opisyales doon sa unit sa Granada. Magandang gabi po sa inyo. Sa Talok at dyan sa Barangay 39 na isang simbahan po dyan, isang grupo ng mga kapatiran po dyan. Maraming salamat po sa lahat ng Catholic Faith Defenders nationwide. God bless. Bobby Tarok, magandang gabi bro. Salamat sa pag-join at sa iba pang mga kapatiran natin na hindi ko pa makita ang inyong pangalan. Mamaya ho ay gigreet natin kayo, Lord willing. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito sa opportunity na binigyan nyo sa amin upang minsan pa ituloy ang paksa ng Trinity, Part 5. Salamat dahil kayo napakabuting Diyos sa amin. Salamat sa mga nakalipas na oras. Sa inyong gabay, sa inyong malasakit sa amin. Salamat po dahil hindi po kayo nagbabago. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Alright, magandang gabi, mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat, Leti Ausa. Dito rin si Apple, nakita natin. Salamat, kapatid. Regards sa iyong mama na nasa ospital pa rin. Medyo mahirap yung ganyan. Mga mahal sa buhay natin talagang pag na-ospital, opo, halong kalungkutan po talaga yan, at panalangin at pag-asa lang talaga sa Panginoon. Alright. Diretso na tayo mga kapatid. Pag-usapan natin saglit ang Code of Canon Law. Mapapansin nyo na ito po yung madalas pinag-uusapan natin, binibigyan natin ng ilang minuto na pag-aaral. Puproceed tayo sa Trinity Part 5 after nito. Sa Canon Law, paragraph 214. Ang sabi po ron, the Christian faithful have the right to worship. Right to worship God according to the prescripts of their own right, RITE, approved by the legitimate pastors of the church,
and to follow their own form of spiritual life, so long as it is consonant with the doctrine of the church. Mga kapatid, nung isang araw ay pinag-usapan natin na doon sa paragraph 213 that the Christian faithful have the right to receive assistance from the sacred pastors. Ito yung karapatan natin. Hindi lang basta pribilehiyo, kundi karapatan. Para bang you have to demand it. Okay? The Christian faithful, meaning the Catholic believers, have the right to receive assistance from the sacred pastors, meaning from the bishops and the priest, out of the spiritual goods of the church, namely the Word of God and the sacraments. Karapatan mo yon bilang Katoliko na tanggapin yon at makinabang ka sa dalawang bagay na ito, sa pulong sang Ginoo at doon sa sakramento. Dito sa 214, ito naman ay karapatan sa pagsamba sa Diyos. The Christian faithful, meaning the Catholic believers, have the right to worship God according to the prescriptions of their own right. May kanya-kanya tayong right ay, well, isa lang naman ang sistema o right na sa pananambahan ng Katoliko sa Pilipinas. Opo. Na ito po'y inaprobahan ng legitimate pastors of the church. Sino po itong mga legitimate pastors of the church? The bishops. Okay? The priest. Sila po yung mga pastors of the church. Of course, ang pinaka-pastor talaga, yung ating Pope, going down sa mga cardinals po natin, archbishop, bishops, di ba? Sa mga monsignor natin, sa mga pare, okay? Deacons at sa layman. Mga kapatid, right to worship God. At ang sabi rito, at sundin ho natin yung sarili nating forma ng spiritual life. Hindi ho pinagbabawal yon, so long as it is consonant with the doctrine of the church. Huwag lang lalabas doon sa pinakaturo ng simbahan. Meron po ako nakitang nakapost minsan na tila parang Katoliko din na grupo pero hindi ho natin kasama. May sarili silang bishop, may sarili silang mga pare. Halos parehas yung suot, parang kopya-kopya. Pero nung kanilang inimbestigahan, hindi talaga ito kasama ng Roman Catholic Church doon sa Vatican sa Rome. Kaya ho magandang mag-ingat din ho tayo kasi maraming gumagaya eh. Yung katulad nung Aglipay. Aglipay ho, hindi ho yan Roman Catholic Church. Iba yung Aglipay. Opo, dito ho nagsimula sa Pilipinas yan eh. Yung atin pong ito'y galing sa Roma. Okay? Bagamat ang nagdala sa atin dito ay mga Spanish nung relihiyong Katolisismo, di ho ba? Pero ang ugat nito, ang pinagmulan, saan galing, saan nag-originate ito, ay doon sa Vatican. Opo. Yung ating mga simbahan dito sa Pilipinas. Mga kapatid, hindi ho ipinagbabawal ng canon law na ang mga Katoliko sa Pilipinas ay malayang sumamba sa Diyos. Okay? Hindi masama na sundin natin yung sarili natin na forma ng spiritual life. Basta wag lalabas doon sa doktrina ng simbahan. So magandang guidelines ho yan kasi kung lalabas na po tayo sa aral na simbahan, problema ho yan. Although hindi ba may mga kasamang Katoliko na, di ba, charismatic, Catholic charismatic, o kasama natin yon. Kaya lang yung paraan ng kanilang pagsamba, iba. Di ba? Hindi katulad sa ating mga parokya na alam naman natin yung sequence ng program, di ba? Pero doon sa mga El Shaddai, nakasama din ho natin, iba yung paraan, yung kanilang sequence ng worship. Pero kasama natin. So, importante lang din ho yun na siyempre iba yung ating paraan ng pagsamba pag nasa parokya tayo, ang grupo ng mga El Shaddai na makasama natin, at yung ating pang-pribado. Diba? Hindi naman ho masama yun. As long na hindi tayo lumalabas doon sa sistema ng ating simbahan.
Maganda ho ito na aralin nating dahan-dahan din ho ito, itong Code of Canon Law na guide ho natin bilang mga Katoliko. Let's proceed now sa ating part 5 na patungkol sa Trinity, mga kapatid. Okay. Marami na tayo na pag-usapan patungkol sa Trinity, pero balikan din ho natin yung ilang mga mga basic ho na pagtuturo. Now, tignan natin sa ilang mga talata sa Bagong Tipan patungkol dito. There is one God. 1 Timothy 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Merong kulto na ang emphasis nila doon sa pagiging tao ni Kristo. Kung sabihin nating 100% ba na tao si Kristo, tama. Pero kung hanggang doon ka lang sa pagiging tao at hindi ka maniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, may problema tayo. Kasi Trinitarian tayong Katoliko eh. Yun yung ating common ground with the Protestants at saka mga evangelicals. Trinitarian ang Katoliko. Hindi lang nila matanggap yan. Paano daw naging Trinitarian ang Katoliko at marami daw mga ritual, ayun ho yung mga naririnig ko nung pastor pa ako. Yan ho yung pinagdidebatihan namin sa Bible School. At dumating pa nga sa point na ang pinakaturo talaga ay Antichrist, yung Catholic Church. Yun po yung nalaman namin ng mga katuruan na isinaksak sa aming isip. Opo. There is one God. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Romans 3:29-30, is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too. Since there is only one God who will justify the circumcised by faith, and they are circumcised through that same faith. 1 Corinthians 8:5-6, for even if there are so-called gods, small letter G, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, small letter L, yet for us there is but one God, the Father, for whom all things came and for whom we live, and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. James chapter 2 verse 19, you believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. Nanginginig pa yung mga demonyo. Now, let's proceed sa doctrine of the Holy Trinity. The doctrine of the Trinity is best summed up in 4 definite statements. Para mas maintindihan natin, pwede natin i-summarize ang katuruan sa Trinidad sa 4 na tiyak na pangungusap. Una, God is 3 persons. Pangalawa, these 3 persons are each fully God. Ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, fully God, hindi ho kalahati. Pangatlo, no one of the persons is either of the others. Each is wholly himself. Huwag tayong malito ron. Baka kasi iniisip natin, ang God the Father ay siya ring God the Son. Ang God the Son ay siya ring God the Holy Spirit. Hindi ho, magkakaiba ho yung kanilang personality. Ika-4, they are not 3 gods, but one God. Ulitin natin, God is 3 persons. Ang Diyos ay nahayag sa 3 persona. Pangalawa, these 3 persons are each fully God. Pangatlo, no one of the persons is either of the others. Each, o ang bawat isa, is wholly himself. Ika-4, hindi ho sila 3 Diyos.
isa lang po. While the three members of the Trinity are distinct o magkakaiba, this does not mean that any is inferior to the other. Hindi ho ibig sabihing magkakaiba sila ay lalabas na mas mababa ang isa sa kanila. Instead, they are all identical in attributes. They are equal in power, ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pare-parehas po sila na meron silang power. Pare-parehas sila na nagtataglay ng love. Pare-parehas sila nagtataglay ng mercy, justice, holiness, knowledge, at ang iba pang mga katangian. Ang credo po nagsasabi, truly we believe in one God. Sabi doon, God the Father, the Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible. Sabi pa ng credo, we believe in one Lord. Sino po yung tinutukoy? Si Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages. Ano pang sabi? Light of light, true God of true God, begotten, not made, consubstantial with the Father, by whom all things were made, who for us and for our salvation descended from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and became man. He was crucified for us during the reign of Pontius Pilate. He suffered and was buried. He arose from the dead on the third day according to the scriptures. He ascended to the heavens and sits at the right hand of his Father. He will come back in his glory to judge the living and the dead, and his kingdom shall have no end. At ang sabi naman sa banal na Espiritu, truly we believe in the Holy Spirit. Ano po yung ano sa kanya? The life-giving Lord who proceeds from the Father. Saan galing yung banal na Espiritu? Galing sa Ama. We worship and glorify Him. Sino? Yung Holy Spirit. Through whom with the Father and the Son, who speaks through the prophets, we believe in one holy, universal, and apostolic church. And we acknowledge one baptism for the remission of sins. We await the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Kaya itong doktrina ng Holy Trinity ay sinasang-ayunan ho ito hindi lang ng Biblia, kundi nung mismong credo na ginagamit ho natin. Dalawa ho gamit natin eh. Apostles' Creed saka yung Nicene Creed, di ho ba? Napaka-importante po ito mga kapatid. Tandaan natin that God is three persons. These three persons are each fully God. No one of the persons is either of the others. Each is wholly himself. They are not three gods but one God. Now, each share the same will. Each share the one nature of God. The being of each person is equal to the whole being of God, not like pieces in a pie. Mga kapatid, etong tatlong persona na ito ay 100% Diyos. The Father, the Son, and the Holy Spirit are all fully God. Hindi ho yan 50% Diyos, 50% hindi. Hindi ho. Pare-parehas po sila. Ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, 100% Diyos. Sinasabi ho ng Biblia sa Colossians 2 verse 9 patungkol kay Jesus. It says of Christ that in Him all the fullness of deity. Pag sinabing deity, yung pagka-Diyos. In Him all the fullness of deity dwells in bodily form. The being of each person is equal to the whole being of God. Hindi po yan pwedeng ihalin tulad doon sa piraso ng
ng pizza pie. Oo, mga kapatid. God is one in essence, but three in persons. He is not three and one in the same way. He is three in a different way than He is one. Alam mo mga kapatid, maski sino magpaliwanag nitong Trinity, hindi ho perfect. Opo. Katulad nito, ano ba yung pagkakaiba ng salitang essence, pagkakaiba ng person? Ano ba pagkakaiba nito? Pag ginamit natin salitang essence, ito'y tumutukoy sa kanyang being pag sinabing essence. Para mas maintindihan natin, pag sinabing essence is what you are, kung sino ka. Yun yung essence, yung being. O maririnig mo yung essence, yan po yung being. What you are. Now, yung person naman, pagka ginamit yan sa konteksto ng Trinity, iba naman ho yan ang paggamit natin sa pang-araw-araw na gamit. Kaya ho minsan medyo mahirap may paliwanag. What we do not mean by person is an independent individual, in the sense that both I and another human are separate, independent individuals who can exist apart from one another. Mga kapatid, sa Trinity, hindi pwedeng independent ang God the Father doon sa God the Son. Hindi ho. Ano ho yan? Magkakasama. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Meron silang magandang relationship. Hindi pwede yung God the Father, siya lang. Wala siyang paki doon sa God the Son, at ang God the Holy Spirit may sariling agenda. Hindi ho. Meron silang harmonious relationship. Inseparable, ika nga. Hindi mo pwedeng paghiwalayin, mga kapatid. Psalms 45, 6 and 7, ang sabi dyan, your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. By Father, Son, and the Holy Spirit, pwede nating matutunan that God is personal, mga kapatid. God before creation ever occurred, was giving and receiving love within the divine essence itself. God has always existed as a community of love. Yun yung maganda ron. Community of love. Komunidad ng pag-ibig. A love expressed between the Father, Son, and the Holy Spirit. Yung sila sabi ko kanina. Now, Father and Son also teach us that God has eternally existed in such a way. God has always been and always will be Father. He has not become Father at a certain point in time. If so, God as Father must always have had a Son who finds his origin in the Father, a Son begotten by the Father, but in a generation that is eternal. Sabi ho nila, isa sa mga pinagtatalunan namin sa Bible School dati, kung meron siyang anak, sino yung ina? Dami ho namin mga pinagsasabi ng mga opinion Opo. At wala rin ho kaming napala. Oho. Kaya nga ho, isa ho sa masyadong pinagtatalunan, patagal ng panahon, up until now, mahirap i-resolba ang issue ng Trinity. Mga kapatid. Maski na sinong mahusay na theologian hindi talaga magets ng 100%. Kaya nga ho, tayo bilang Katoliko, mystery ang Trinity. Sinusubukan nating aralin sa abot ng ating makakaya, pero sa totoo lang, no one can fathom the deepness nito, mga kapatid. Opo, hanggang dulan tayo sa pinakaibabaw lang Oo. At salamat lang sa Panginoon dahil isa sa mga mariing turo na simbahang Katoliko
ay naniniwala tayo sa turo ng Trinidad. Opo. Kaya ho, mapalad po tayo, mga kapatid. So, susubukan po natin sa mga susunod na araw na pag-usapan pa ho ito. Gusto ko kasi mag-invite ng iba nating kasamahan na pwede mag-shed light din ho tungkol dito, no? At hindi naman ho natin sinasabi na alam na ho natin ito. At tayo po ay nagsusumikap na malaman ding patuloy ang katuruan na ito. Kasi marami tayong pinanggalingang Bible School na, si Brad Calix Nakakasampu na ho kong Bible School No? Iba-iba ho yung mga nagturo sa atin patungkol dito sa Trinity. At aaminin ko po, napakahirap mag-unload ng mga theological biases na meron ako. Opo. May mga pagkakataong naisisingit pa rin pa konti-konti. Pero yun po yung iniiwasan natin bilang Katoliko. Kaya nga mas mainam na paminsan-minsan nagkakailangan natin mag-invite ng mga matatagal na mga nagtuturo para to shed light sa ilang mga doktrina. Para syempre si Brad Calix din ay natututo sa isang banda. Pinapadalahan nila ako ng mga PDF. Okay? So, prior sa mga pag-share natin ay nababasa na rin po natin yon. Nababasa. Kulang lang tayo doon sa interaction pa, mga kapatid. Pero I'd like to challenge you if you would like to go deeper. Dapat marami kang sources, no? Any teachings ng Katoliko. Pero safe na safe, una yung salita ng Panginoon, yung sarili nating Bible, salin. Pangalawa, pagsumikapan po natin na meron po tayong Catechism of the Catholic Church. Pagsumikapan po natin na magkaroon din tayo ng Catechism for Filipino Catholics. Yan po ay may patnubay ng CBCP. Opo, yan po yung meron akong kopya. At kung hindi naman po kayo makakabili niyan dahil medyo mahal din po siya, ay pwede po tayo doon sa website. Pwede po ninyong i-type doon sa internet po natin, opo, na patungkol dyan sa The Holy See. Type ko lang The Holy See. Yung C po doon ay S-E-E. The Holy See. O yan. Dadere kayo doon sa Vatican, opo, at doon makikita nyo yung catechism na naka-print, opo. Basahin nyo na lang po yun. Yun po. Kung wala po tayong pambili, may pahulog-hulog lang po tayo ng 5 pesos, okay? Pagtsagaan na lang po natin yun kaysa wala po tayong matutunan. Opo. At kung may pribilehiyo, pasend po tayo ng PDF doon sa mga seryosong mga CFD na talaga hong mga nag-aaral. Maganda ho yun, matuto po tayo. Sa YouTube, marami tayong pwedeng malaman kasi maraming mga Catholic ho dyan na mga mauhusay din po. Lagi ako nandun sa Catholic Answers po. Okay? Andyan ako. Sa punto por punto, yan yung mga Pilipino, no? Si Bro Wendell Talibong, yan. Marami tayong pwede madampot sa kanila. Si Bishop Baron, okay? Nakatutok din tayo dyan, mga kapatid, at iba pa. So, kung gusto natin matuto ng doktrina, we have to do something. Bawal sa Katoliko ang hindi nag-aaral. Bawal in a sense, bawal ang tamad, bawal ang walang alam, bawal ang ignorante. Yun po yung point ni Brad Calix. Hindi pwede. Lalo na kung kayo po ay nagtuturo, kayo po ay nagbo-broadcast na katulad ni Brad Calix. 4 na taon natin itong ginagawa na pero bago lang po yung pagbo-broadcast ng diretso sa Catholic na teachings. Opo. Ilang buwan pa lang din ho. Mga 6 na buwan pa lang. Pero ang maganda po nito sa nakikita ko,
Meron tayong desire mag-aral. Opo, maganda po yun. Tapos, samahan natin ang pagtatanong. Magtanong kayo sa tamang tao ha. Hindi lahat kasi pwedeng tanungin nyo eh. Sino yung tamang tao? Yung bishop. Sino yung tamang tao? Yung pare. Sino yung tamang tao? Yung seminaryan. Yung tapos na sa pag-aaral bilang pagkapare. Sino yung tatanungin natin? Yung mga taga-CFD na doktrina yung tutok nila. Hindi lahat ng kasama mo sa parokya pwede mong tanungin eh kasi baka nga hindi pa nila alam yung mga doktrina din natin. O anong madadampot natin sa kanila kung magtatanong tayo sa hindi tamang tao at pagtatanungan po natin. Para po hindi sayang ang panahon ninyo, mga kapatid. Opo. Hindi masama magtanong. Si Brad Calix po ay nagtatanong-tanong din po tayo kasi may hindi tayo naiintindihan pa. Honest to goodness lang naman yan kapag nagtatanong ka, di ba? Lalo na gusto mong matuto. Palitan ng mga paliwanag, ano ba ang ibig sabihin nito sa konteksto natin. So sa tingin ko, maganda po yung maitutulong po niyan sa atin. Opo. Pero tandaan natin ha, pag natuto tayo ng doktrina, wag lang nating ilagay sa ulo natin. Dapat the more na marami tayong alam sa salita ng Diyos at sa doktrina ng ating simbahan, ay nagiging humble po tayo. Huwag tayong maging mayabang. Turuan natin yung iba na gustong matuto. Huwag natin sarilinin to. Kasi pag sinarili mo tong kaalaman, talo tayo Dapat nasi-share natin ito. Magkaroon tayo ng small community natin within our group na pwede natin maipasa tong mga pag-aaral na ito kasi I believe na it's about time for us na talagang seryosohin ang pag-aaral. Opo. Siyempre, balanse sa doktrina, sa pamilya natin, sa personal walk natin with Jesus. Importante yun. Tayo ay disciple ng Lord, na dilid natin yung pamilya natin ng dahan-dahan, hindi ho bigla, dahan-dahan, nagiging modelo tayo. Opo. Hindi yan ganun kabilis. Katulad ng case po namin. Dahan-dahan lang po kami na humahakbang habang may pinagdadaanan kami sa sitwasyon sa aking may bahay. Dahan-dahan na humahakbang ng may pananampalataya. Dahan-dahang niyayakap ang aral ng simbahan. Dahan-dahan din po kami sa mga hakbangin namin sa buhay na wala kaming natatapakang ibang Kristiyano. Kundi balanse lang din ho na tinitignan lagi namin yung sarili namin at humihingi po lagi ng biyaya ng Diyos na magtagumpay sa buhay na ito, sa laban na ito, mga kapatid. Alas 8:33, dyan lang muna tayo mga kapatid at subukan natin na meron tayong may invite para to shed light sa ilan pang issue patungkol sa Trinity. Opo, mas maganda yung may mga iba rin ng tao nagsishare, opo, para lahat tayo ay matuto. And I believe ang iba sa inyo rito nakasama ko sa broadcast ay may mga karanasan na po kayo na nakapagtuturo at maganda po yan. At sana po ay maituloy din po ninyo sa inyong parokya ang ministeryo ng pagtuturo. Alberto Sabior, magandang gabi po. Salamat for joining. Dr. Ray Navarro, yan po yung mga kasama ko sa Southern Baptist before. Salamat Doc Navarro, salamat po for joining. Mariby Cabato Largo, salamat sa pag-share ate ng ating video. Kapatid na Angel Amoma dyan sa Japan, maraming salamat po for joining. God bless po sa inyo. Si Baggy Marlon, maraming salamat po for joining. Si Henry Miraveles Milano, salamat sa pag-join. Sir Bingo, maraming salamat po sa inyong broadcast po sa radyo. Diretso po nyo yung ginagawa nyo dyan. Kailangan po kayo dyan sa ano na yan, na magpapatuloy po na isiwalat yung mga magagandang balita. Opo, salamat. Kuya Bingo Villahermosa. Lucille Tabor Zafe, magandang gabi po. God bless sa buong pamilya.
Bobby Tarok, salamat salamat for joining. Kilala ko to, si Desa Salinas. Abalos na siya ngayon. Iha, magandang gabi. God bless sa iyong pamilya at sana makapag-usap tayo minsan ni mama mo kung meron tayong tsansa. Jermeline Hunasan Balahad dyan sa San Pedro, Laguna. Maraming salamat po. Kay Jazz Ginsataw, magandang gabi po. Salamat for joining. Kay Aran Llaneta dyan sa Hungary. Maraming salamat, Bro Alan. Jimmy Oren, salamat po. Harvey Dakila Angke, ang aming Vice President po sa Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Maraming salamat. At isa po ito sa mga magiging kasama natin dahil mausay po ito magpaliwanag, ang aming Vice President. Probably sa mga susunod na linggo. Pagka Martes, makakasama natin siya. Maraming salamat, Bro Harvey. Ang siya po yung hindi natuloy sa pagpapare. Ayan. Yan po yung nakapag-aral ng AB Philosophy. Kaya maganda po na marinig din natin siya. Bro, salamat Jimmy Oren, salamat po sa pag-join sa ating broadcast. Acero Obilio Dorado Gary Joy, maraming salamat. Bro, tuloy mo lang yung yung ginagawa mo sa umaga. Kailangan natin marami tayong nag-share. Salamat. Salamat kay Bro Arturo Pagatpatan dyan sa Ghana, Africa. Bro, God bless sa work. Maraming salamat po for your time. At samanawa kayo ng Panginoon dyan sa work nyo sa Ghana, Africa. Kay Apple, mga kapatid, pag-pray natin yung mama ni Apple nasa ospital pa rin. Pagdasal po natin. At mas maganda si Apple na lang magsalita kung ano ang pinakalagay kung gustong i-share ni Apple. Ayoko pong sabihin. If you would like to talk kay Apple, mag-offer ng prayer para sa kanyang mama, palagay ko acceptable yan para kay Apple. Nagdadasal lang kami, Apple, para kay mama mo sa kanyang sitwasyon. Samanawa kayo ng Lord sa ganitong medyo mahirap na panahon para sa inyo. Leti Ausa, maraming salamat po. Salamat for joining. At sa iba pa nating mga kapatid na hindi ko marahil nabanggit ang inyong pangalan, humihingi po ako ng paumanhin. Mga kapatid, kung nais nyo pong magkaroon ng mga items katulad nung nakalipas na na sinishare po natin, ang Catholic Faith Defenders po ay may mga t-shirt na ibinibenta para po yan sa sa ginagawa po namin na pagpunta para sa ibang lugar. Nagtuturo po kami, nagsishare kami patungkol sa CFD sa iba't ibang lugar sa Negros Occidental. Isang paraan lang po yun kasi na naisip namin para makaipon kami ng panggastos. Kaya kung nais po ninyong umorder, ay maaari po kayong pumunta sa Facebook page ng Catholic Faith Defenders po sa Diocese ng Bacolod at marami po tayong mga items na maaari po ninyong pagpilian doon at ang ilang porsyento po doon ng proceeds po ay napupunta po sa aming mga paglakad-lakad, pamasahe, merienda, sa mga lugar na pupuntahan namin para nagpapatulong po sa amin na mabuo yung kanilang Catholic Faith Defenders sa kanilang lugar. Kaya po, punta kayo doon sa aming Facebook page. Papipili kayo doon ng mga items na gusto ninyong makita. Mas ipapaliwanag ko pa yan bukas kung may chance tayo uli. Hindi ko lang alam yung regular na oras natin kasi nagbabago po yung aking timplada ng aking katawan. Medyo nahihirapan ako. Gusto kong gumising pero yung katawan ko ayaw. Kaya katulad kanina, anong oras tayo nag-start? Mga alas 10 pasado. Supposedly alas 6 ng umaga, di ba? So tignan na lang natin, basta nakita nyo ako ng maaga, so maaga.
So nakita nyo ako ng alanganin, di alanganin. Ang mahalaga lang po natutuloy tayo, kaya humihingi po ako ng paumanhin sa inyo mga kapatid. Kung kayo po'y nag-aantay po ng matagal. Opo, salamat. Pagdasal natin, subukan ko na mag-live doon sa ating YouTube channel, ang State of Grace ni Brad Calix. Opo. Mag-subscribe po kayo, no? Tumutulong sa atin si Bro George. Siya po yung taong responsible sa pag-upload ng ating mga videos dyan sa naturang YouTube channel ni Brad Calix. Ipanalangin po natin na yan po ay gamitin ng Lord para po sa buong Katoliko nationwide at sa labas ng bansa. Yan po, yung mga videos natin ay exclusive yan for Catholics. Okay? Of course, makikita rin naman yan ng mga kaibigan natin Protestante at mga Evangelicals. Ang parang paalala ko lang dyan, maaari nilang panoorin yan, pero at their own risk, no? Yun po yung pwede lang natin sabihin dyan. Pero of course, yung mga bukas ang kaisipan sa nangyari kay Brad Calix, ay palagay ko hindi sila mahihirapan na somehow pakinggan, magkaroon ng ma-analyze nila yung content, and probably for personal use lang. Okay? Hindi na kailangan i-share ito sa simbahan po nila kasi medyo personal nga yung ika nga sinishare masyado ni Brad Calix. So maraming salamat lang din sa mga kaibigan kong pastor na nagkaroon sila ng unawa sa akin naging desisyon na maging Katoliko. Hindi lahat, pero nakita ko yung mga tunay na kaibigan ko. After nung aking desisyon ay ang iba sa kanila ay pumunta pa sa Bacolod. Yung isa sa mga mentors na binabanggit ko doon sa video ay talagang when he heard yung aking desisyon, he was shocked, of course. Hindi siya makapaniwala sa aking desisyon. Pero isang bagay yung inassure niya sa akin. Nang tinawagan niya ako, sabi niya, Pastor, the purpose of my coming in Bacolod is not to condemn you, but I'd like to talk to you personally. Okay? So, nagpunta siya, no? Grabe. Todo effort, galing po siya sa ibang bansa, nagpunta pa ng Bacolod, gumastos, ika nga, just to see me. At ang maganda rito ay naramdaman ko yung fatherly image Okay? Nung nagkita kami, nagkausap, so just yung may ganon, no? Tanggap ka, okay? So I just embrace the man. Ganun talaga I mean, it's part of my growth. It's part of my journey bilang dating pastor. Kaya mga kapatid, salamat for joining sa aking journey sa Catholic. At alam ko naman na hindi nyo ako iiwan sa ere, ika nga sa Tagalog, no? Dire-diretso lang ho tayo hanggang sa ano man na maging sitwasyon. 5 years from now, 10 years from now, hopefully yung broadcast na ito ay mananatili sa kalooban ng Panginoon Diyos at nag-grow tayong lahat, mga kapatid. So maraming salamat po for your time and for your patience. Yung understanding ninyo kay Brad Calix, okay? So maraming salamat sa inyong mga dasal. Kaya chine-cherish namin yan ni Mrs. yung inyong ginagawa sa amin, napagsama sa aming journey. Alright, let's pray in the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito. Kami ho'y masaya, maski na konting oras ay nabigyang pansin namin ang medyo madugo na doktrina ng Trinity. Maraming salamat kasi mystery nga po ito Walang sino mang po pwede magpaliwanag ng 100% na tumpak patungkol sa doktrina na ito. Magkagayon man, salamat kasi pwede naming malaman ang ilang bahagi. Hindi man abot ng aming kaisipan ang pinakarurok nito, ang mahalaga po at least may pwede kaming malaman patungkol sa doktrina na ito. At salamat po dahil bagamat ito ay mystery, tinatanggap namin ito ng may pananampalataya. At isa ito sa mga core teachings ng Catholic
Church. At salamat sapagkat Trinitarian ang sa aming simbahan. Patuloy po sa bawat isa sa aming pagtulog mamaya, Lord willing, ay magigising kami bukas at matutuloy yung aming broadcast. We'd like to pray sa mama ni Apple na nasa ospital. Kalooban yung mangyari para sa kanya. Bigyan niyo si Apple at yung iba niyang mga kapatid na bumibisita doon ng regular. Lord, bahala na kayo kay ate. Tumadalangin kami, Mama Mary, for your help, for your intercession. Para po kay ate. Tulungan niyo po sila sa mga gastusin. Alam ko na may kakagipat na gastos yan. Emotionally, nakakadrain yan sa isang banda. At alam ko sila rin ay nag-aantay sa pagkilos po ninyo. Salamat dahil na we can pray for one another. Salamat sa inyong salita. Lord, we would like to bless your name. Salamat po sa opportunity na mayroong ganito na pag-aaral maski na konti. Dahan-dahan namin itong sinusubukang alamin. Salamat po sa opportunity. Lord, pagpalain nyo rin po yung iba naming mga kasamang pastor dito na mga kasama ko sa dating grupo. Salamat sa kanilang unawa, sa kanilang pagmamahal kay Brad Calix sa akin desisyon. Na andito sila sa broadcast para makinig for personal consumption. Salamat po sa kanilang dasal para sa akin. Maraming salamat sa kanilang pagmamahal. Mga tunay na kaibigan. Lord, maraming salamat po. Lalo na sa inyo, Panginoong Yesus, for your unfailing love. Salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat mga kapatid for joining sa ating broadcast. See you bukas. Walang oras na tiyak. Kung maaga po, maaga. Di ako sure sa oras bukas, pero Lord willing, magkikita tayo bukas, Martes. Mga kapatid, salamat for joining po. Pakishare po yung ating videos. Once again, God bless mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panahon. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.